travel. Lalakad na naman tayo. Panibagong araw, panibagong travel. Siyempre, dapat mag-enjoy tayo lahat. Biyahe tayong Maynila. Yes. Tara guys. Mga ka-travel, nandito na tayo sa train station. Pabiyahe tayo ng UN station. Punta doon. Ito na yung aming right? Nakapasok tayo. Guys, ito nga pala yung mga ruta na nakapasok na kami rito. Mula doon sa Sukat hanggang doon sa nakaduling station. And guys, lapit na tayo sa ating pupuntahan. Paparating na sa United Nations Station. Approaching United Nations Station. United Nations Station. United Nations Station. Mga ka-travel, nandito na tayo sa UN station. At tayo bababa na. Tatawid tayo papunta ron sa kabila. Yan guys. Buti maluwag na yan. Dali siya maluwag. United Nations. Dito tayo bababa. Ito yung ating train na sinakyan. Tayo pupunta ng National Museum. Pero pwede rin naman kayong magbiyahe ng bus, jeep, punta rito. Depende sa inyo. Okay. Guys, tanongin muna natin bago tayo bumaba. Hindi natin nalagyan ng sound kasi may music eh. Malakas yung sounds dito. Yan guys, yung ating bababaan. At dito natin i-meet yung isang kasama natin na nanggaling pa sa San Pablo. Shout out sa iyo, sa ating tropa. At tayo ay mamamasyal. Yan na guys, nakasama na natin siya. Yan, salamat sa Panginoon. Start tayo. Guys, dyan ang Arroyo. Nandito tayo sa UN Station. Pupunta tayo doon sa National Museum. Gusto raw nila maglakad. Eh di sige, lakad tayo. May kling lakarin lang naman to. Kanya nga lang siyempre, pati hindi na yung sikat ng araw, may init talaga. Kaya alam nyo naman paglalakad. Ayun na yung kabila oh. Punta tayo doon. Kaso nga lang nasa dulo yung ating pupuntahan. Guys, madadaanan natin yung National Museum of Natural History. Pero sa arts tayo pupunta. Ang bango ng damo dito guys. Kaya sigurado tuwan-tuwa ang kabayo dito. Free lang ang entrance dito. Ganda lang structure nila rito. Yan guys, ang ganda naman dito. Kung meron kang kasama dito naglalakad, diba? Holding hands while walking. Ayos na ayos dito. Shoutout nga pala sa tagapayong ko. Kahit mainit ang panahon ay nakakapag-vlog tayo. Nakamaluwag. Kaya magandang mag-vlog ngayon. Ayan guys, may aeroplano rin nadaan dito. Tingnan mo itong Revolton to. Ano ba ito? Statue. Matalikod eh. Ito naman guys yung National Museum of Anthropology. Guys, abangan nyo. Separate natin yung vlog dito sa anthropology. Guys, magkaharapan lang yung National Museum of
Natural History at saka itong National Museum of Anthropology. Pero doon tayo pupunta sa Fine Arts. Picture lang kami. Kaya kung di ka pa nakakapunta rito sa Manila, sa kanilang museum dito. Actually maraming museum na pwede nyong puntahan, pero isa ito. Guys, dito tayo sa madilim. Sila yung mga nakapayong. Tatawid po tayo. Itong luneta pagpas. Yan, Lenta. Guys, ito yung Padre Burgos Street. Ang Finance Road sa kabila. Yung plano rin. At yun yung malaking clock. Tama ba? Ayan yung end. Ng Manila. Ayan guys. Ito na yung ating pupuntahan. Kaya nandun ang Luneta. Kabila. Mga ka-travel, nandito na tayo ngayon sa National Museum. Dito yan sa lugar ng Manila, Philippines. Siyempre, ito yung Fine Arts Building. Apat na palapag nga pala ito. Kailangan iwanan yung mga daladalahan at mag-register. Nandito na tayo. Yan guys, mukha na palang talagang mapapawaw ka na. Ito nga pala yung pinta niya Juan Luna. Actually marami pa siyang ibang mga pinta, pero ito yung nasa bukana. Ito guys, ikot tayo sa paligid. Pupuntahan natin yung mapupuntahan natin. At syempre, yung patungkol sa buhay ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani.
Mga ka-travel, tignan natin yung mga nanggaling ng bangko ng mga arts, mga canvas na dinonate dito, inilagay dito sa National Museum. Tignan nyo guys. Mga ka-travel, itong room gallery na to na nandito, mga obra ni Juan Luna. Tingnan nyo guys ang kanyang mga gawa. Mga ka-travel, nakakatuwa lang kasi hindi naman sila mahigpit na mag-picture at mag-video dito sa lugar. At the same time, magkagandahan dito. Siyempre, walang bayad. At napakaganda na rin na mapuntahan, especially nating mga Pilipino. Kung mga dayuhan nga nagpupuntahan dito mas lalo dapat tayo para mas makilala natin yung mga gawa ng ating mga national artists. Mga ka-travel, tuwan-tuwa ang aking asawa sa mga nakikita niya rito. Nawa ganon din tayo mga Pilipino. Kasi mahalaga sa atin, hindi lang yung sining, kundi yung obra, kung bakit nila yun ipininta, ano ibig sabihin at binibigay kahulugan. At pagpapakita ito ng ating pagiging makabayan, yung kanilang mga gawa at mga nangyari sa kanilang kapanahunan. At anong tingin sa ating kapanahonan ngayon ng kanilang mga lalawang ipininta.
mga ka-travel, hindi ko na masyadong maidetalye sa inyo yung mga ibang ibig sabihin ng mga nakalagay dito. Napakita na lang natin yung mga notes nila kasi baka hindi ko ma-justify yung mga talagang nangyari at dapat na masabi pa tungkol doon sa kanilang mga larawan. Tingnan mo mga kasama natin, ha? Kanya-kanyang post dito. Mga ka-travel, dito naman tayo sa Gallery 5. Mga obra na gawa kay Dr. Jose Rizal. Mga ka-travel, itong ginawa ni Jose Rizal, sabi niya rito, this is sculpture is allegorically a representation of suffering of Filipinos in the hands of Spanish colonizers, shown as a mother dog trying to rescue its puppy from the bite of a crocodile. Mga ka-travel, talaga mag-i-enjoy ka dito sa pag-iikot dahil napakaraming mga obra na nilikha ng iba't ibang mga national artists. Dito naman yung mga larawan ng mga prutas at saka mga halaman, saka mga halamang gamot. Ito guys,
mga ka-travel, pag tumingin ka rito sa mga ginawa nilang obra, talagang hindi ka tatagal na tumingin eh. Kasi sa dami pa na pwede mong pasyalan dito na makita. Siya nga pala guys, meron din nga pala mga bilihan dito ng coffee kung gusto nyong magmerienda. Guys, punta tayo sa second floor. Bali, third floor na nga pala. Kasi yung ground floor nga pala yung pinakaunang floor. Mga ka-travel, tignan naman natin kung ano yung makikita natin mga obra dito. Guys, ginagawa pa rito. Meron din dito. Ang dami guys. Talagang ikaw ang mapapagod eh. Ang dami mga gawang Pinoy, may pagmamalaki talaga natin. Guys. Grabing obra to. Ito mo naman ang itsura niya, no? Pagka wood engraved dito.
Mga ka-travel, buti na lang nung nagpunta kami rito, kakain lang namin. Kasi kung hindi ka bagong kain dito, malamang magugutom ka. Pero meron naman pwedeng mabilan. Pero the best pa rin kung bago ka pumunta rito, ready ka. Ikaw ay nakakain na. Para ma-enjoy mo yung pagtingin dito sa mga obra nila at kanilang mga gawa. Guys, nandito tayo sa hall at papasok tayo sa panibagong gallery room. Pagtanaw. Guys, minabuti namin na hindi na isa-isahin ang pagpapaliwanag namin dito habang pinapanood nyo. Para matiyak natin. Baka mali masabi natin sa kanilang layunin kung bakit nila ito ginawa.
kasama ko. Talagang overflow ang ano. Dito mga ka-travel, nalaki ng kanilang mga obra dito. Yan guys. Tama po nag-enjoy kayo sa panonood ng ating vlog. Mga ka-travel, next floor na kami. Pero ang lakad namin, oh, ang dami ng mga makikita mo at pag-akyat mo, yan ang itsura. Okay, lobat na. At ito na nga, nakaka-amaze yung mga gawa nila, no? Masyadong talented ang ating mga kapwa Filipino artists. So, nakita natin, no, sa mga simpleng bagay na yan, like itong kahoy na to. So, meron yung mga deep meaning. At isa sa nagustuhan ko dito, ito, misteryoso talaga to sa akin, yung sa Paranaque. Hindi ko alam kung paano nila nasabing travel to.
Kaya kung may mga alam ka din sa ating mga pinakita dito, pwede mo i-comment down below para malaman din natin kung ano yung mga ibig sabihin ng kanilang ginawa na nakita mo. And isa pa sa nakapagpa-hook ng aking attention dito, yung mother and child. Yung silver na bilog. Tagal ko talagang tinitigan. Pinicturan ko pa para malaman ko paano naging mother and child. Yung silver na yun. Doon ko na-realize, oo nga no, pag tiningnan mo mabuti, mukha siyang nanay at baby. Of course, ito, palaisipan din to sa akin. Itong babaeng nakahiga, na naka-nude. At pagpasok namin sa kabila, ito naman yung aming nakita. Ang inukit dito at sa baba yung mga canvas na kanilang ginawa. Elevator din naman sila. Ano masasabi mo sa kanilang mga gawa? Mga artist natin, talagang gumagana yung kanilang gift, yung kanilang talent, yung kanilang utak. So, kung paano nila malilikha ang mga sining na ito. And sobrang na-appreciate ko yung mga gawa nila. Sobrang taas noo and proud na sabihin na ako ay Pilipino kasi ang mga kapwa natin Pilipino ay very skillful, very talented, na kung saan makikita natin, ma-appreciate ang mga bagay nila. At isa pa sa nakapagpa-hook ng attention sa akin, itong pagdating sa 4th floor. Ano yung mga obra na ilan dito na nagpapukaw ng iyong attention? Marami akong nakita. Isa sa mga bagay na yun, ito, yung nakahilig na bata. Ginaya ko pa nga yan, may picture ako dyan. Tapos yung mga libro, na kung saan ini-emphasize dito yung kahalagahan ng pagbabasa. At yun na nga, makita natin na talagang very colorful yung mga nakalagay dito. Isa sa nakapagpa-hook din sa akin na attention yung pinagpakuha ng picture itong aking asawa, na yung tungkol sa ating pamahalaan na hindi umuusad. Ayan. So, iba't ibang klase. So, makikita natin talaga dito sa mga art na ito na ipapahayag ang kanilang saloobin, ang kanilang nais iparating, hindi lang sa pamahalaan, kundi sa bawat kapwa titingin doon sa mga likhang sining nila. So, very amazing. Sobrang nakaka-amaze. At hanggang ngayon, iisip ko pa rin, no, na talagang napakahalaga ng sining sa ating kultura. At the same time, makikita natin yung ating dapat pahalagahan yung mga sining, dapat din ang mga kabataan natin ay turuan natin maging malikhain. Diba? Usually, makikita natin talagang hook na hook sila ngayon sa internet. Pero kung sila ay ma-develop yung kanilang talent pagdating sa sining, makikita natin they are so skillful and talented. So far, balik tayo dyan. Papakita na naman namin ito yung isa na nagpa-picture talaga ang aking asawa dyan. Pamalang hindi umuusad. So far, ito yung pinaka-highlight talaga na aming tiningnan. Yung pambatang museo, na kung saan hindi lang bata, kami rin pong matatanda ay talagang na-amaze, natuwa sa lahat ng aming mga nakita. Kaya ito, Rabanse. Rebanse, ibig sabihin, maglaro ulit tayo. Ulitin natin. Laban ulit kahit talo. Yan, babawi. Sabihin, Rebanse. At yung isa pa dito, ito, yung parang ganchillo. Pa-picture ako dyan kasi nakaka-amaze. Ang hirap gawin nun, di ba? Pero nagawa talaga ng isang artist. Pinagtutuunan talaga ng pansin. At ito na nga, so far, na-enjoy talaga namin. Salamat mga ka-travel sa inyong panonood. God bless. Okay, nag-enjoy kayo. Bye!